Sandra, the Chin Nita EdX student. She is one of the member of Mashika. This is Sheena, the Tisai EdX student. She is one of the member of Mashika. This is Macy, the very demure EdX student. She is one of the member of Mashika, the Unstoppable Trio. Hi everyone, it's me, Cassie, and I'm doing a Get Ready With Me video to meet my friends Macy and Sheena. So bakit ba kami mag-meet? So previously kasi may lesson kami about 20th century, 21st century, and Innovation 4.0. So on my experience kasi naranasan ko lahat yun. Like from elementary, Innovation 20th century, tas high school, 21st century, then college, at pumapasok sa Innovation 4.0. Na-clear lang kami kung lahat ba na students sa campus is the same. So ayun, before we hop in, I just want to share that, na no matter kung ano yung generation mo na naranasan na pag-aaral, the knowledge that you had actually never changed. It just evolves. Ganon. So, ayun. Please enjoy my Get Ready With Me video. Hindi kasi ako nagsasalita talaga pag nag-aayos. So, I have my contact lenses ready, my base ready. So, let's go. 10 years later. 1 eternity later. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. I got him! I finally got him! So girl, it's your girl, she's the girl. Welcome to our vlog. So today is, ang agenda natin today is mag-get ready with me muna. Kasi ay minita ka na sa season series. So ayun, sumana mag-get ready with me. Malaki vlog. Start na guys. Okay. So bali hindi ko kang tapos mag dyan na kami mag-vlog ng ganito. Kumain kami mag-eating. So bali magkikita kami namin kasi mag-uusap kami sa 21st century education. Kasi yun naman guys, ang episode kami tatlo. So nasa episode dapat. Oh my god! Wow! So hi everyone, it's me. Kasi so ang gagawin natin ngayon na get ready with me. Medyo ready na. So syempre, natin pagkaroon ng kilay bro. Silog ka ba? Ang aking katakutan ay, hindi po ate. O, take lang ako. Bakit naman tayo mag-get ready? Kasi alis. Ikaw may make-up, hindi ka alis. So bakit naman tayo alis? Kasi makikita ang aking mga tansye, mga snake, mga chika. So agenda natin ang kailangan natin kumalat sa mga students na nakakaranas ng pag-iiga. Technique. Kahagilap kami ng mga students na may problem this 21st century. Not really problem, pero alam naman natin hindi naman perfect yung pamilya naman natin may talagang disadvantage yung mga nangyayari this 21st century, lalo na sa technology. So yun, kapag naman ang facilitation, hindi naman lahat ng schools ay nakakaranas ng mga not enough budget. Wala tayong mga natin mapipigilan yun kapag evolve ng world. So ako naman, experience naman. So syempre, as a student, kailangan ko lang natin laptop eh. Yung unang problema ko ay laptop. So I'm a student, so wala laptop, sa pipigil ako din ko. Dahil hindi na make-up. If our car, I'll be Dios. May chika ka ba? May chika kami. Hi, I'm Macy. I'm Sheena. I'm Cassie. And we are My Chika. And now we're at BSU being tapos to ask some students about our 21st century education. Masyado bang na-overtake ng technology ang current education? Is it for the best or is it for the worst? Let's ask some students for their opinion. Let's go! Android or iPhone? Android. Android or iPhone? iPhone. Android or iPhone? Android. Android or iPhone? Android or iPhone? iPhone. Ang tanong namin is, iPhone or Android? iPhone. So, bakit iPhone? Kasi po ano po siya, mas maganda po yung camera niya and parang na-overhead po kasi siya ngayon. So parang sa mga kabataan po namin na katulad po namin, mas ayaw po talaga po pwede po. Yes. Tapos po marami po kami magandang yung camera po. Yes. Yes. Same lang din. So, as a grade ng students, parang naman nasabi na mas kailangan niyo ba yung iPhone dahil sa camera lang ba? So, kayo, pwedeng gamitin sa iPhone kung bakit iPhone mo na lang. May iba pa siyang courses. Alam po siguro for me po hindi pa kasi po pwede pa sa kanilang mag-download po ng ibang apps. Para po nakapag-visit sa para po sa school po. Dahil iPhone ang pinili nyo, ito talaga ang question. The question is, ang current education natin ngayon ay 21st century, which means more on technology and courses. The courses meaning collaboration, thinking, and communication. Pero parang na-overtake tayo ng technology. Sa tingin nyo, is it for the best or for the worst?
ano po, for me po, siguro po, for the worst. Kasi po, ano po, parang yung mga kabatampungan, parang katulad po, parang mas aasa po ako sa mga AI po, ganun po, pag-uwi ko po ng school, tapos pag may papagawa po sa amin homework, parang sige po, AI naman po kasi yung pagkakaram na lang po. So, ayun po yung opinion ko about sa technology, sa technology po ngayon sa mga AI po, ganun. Okay, for the worst. Parang, Okay ka lang? Parang nag-relate kami sa parang strap-line siya ng mga AI. Good morning, ma'am. Ito mga baka ng hirap, di ba? Yun lang po. Kasi ay parang naglalagay na ng okay. Ano ang senyo? Natamimi kayo eh. Hindi na po. Hindi na nagagawin. Yes! Wala na ang creativity ng mga bata. Yes! So, thank you so much. And I think so that. Baka meron sila gusto ko answering. May shika ka ba? May shika ka ba? May shika kami! may shika ba kayo? May shika kami! Amazing. So, Android or iPhone? iPhone din po. iPhone din po. So, bakit iPhone? Maganda kasi ako sa iPhone. Totoo naman. Saka most preferable ko sa social fiber ko. Kung may compare sa Android, mas maganda yung iPhone. Kasi yung sa camera pa. Ayun din, mas maganda yung camera ng iPhone. So, mostly, ang sagot kasi ng mga nag-review namin iba is puro iPhone. Tapos, ang nag-review din ng iba is yung camera. So, ang tanong kasi namin is, nakakatulong ba yung, total, iPhone yung sinagot nyo. So, parang nakakatulong ba siya sa education nyo? May connected ba yung iPhone sa camera? Kasi ano, mostly, iPhone, puro building kami. Ang Android, kung hindi great. Hindi mo pinalapasan. Kung ginalagay na sa drive, hindi nag-blur na po. Kasi sa iPhone naman, maganda yung panalabas. So, dahil nga po kayo students kami, madalas po kami nag-picture po ng special under the microscope. So, nakakatulong po talaga kapag marinaw ng camera para mas madali po yung mga special. Yeah, tumpak. So dahil iPhone na pinili nyo, ito ang question nyo. Ang current education natin ngayon ay 21st century education, which means more on technology and forces, meaning collaboration, creativity, and critical thinking at saka communication. Pero parang na-overtake tayo ng technology. Sa tingin nyo, is it for the worst? Is it for the best or for the worst? And bakit? I think it can be worse or it can be better. Kasi po, sa worst side po, mostly po ng student is nag-rely po sa AI intelligence. Kahit yung simple pag-construct lang ng essays or paggawa ng mga researches, mag-rely kagad sila sa AI without aralin yung topic. On the brighter side naman, yung use po ng AI is for to help us po na mas mapadali yung mga kumain natin. Mabawasan po yung Medyo guilty ako sa sinabi niya kasi galing ako Sorry. Lagi na lang kitang inaaway, di man lang ba ako papansinin? Lahat na nang ginagawa para lang mapura. Maglalagpag lang ako ng from sa AI. Pero nakakatulong din siya kasi nakakapagbigay siya ng idea. Parang yung idea ko doon ko lang kalapit kapag nilagay ko sa AI. Napakalawak. Nawawala siya. Mas na-explain ko. Dadagdagan ko lang po yung sa downside na sinabi ko ni feel ko lang po kasi, since heavy reliant na po yung mga student ngayon sa AI, mas lalo po lumalala yung side nila sa cramming. Since nga meron na silang nare-rely na AI, yun nga po, kumbaga parang comfortable na po sila na i-rely na lang sa AI na ay kaya nang i-cram yan mamay AI. Parang ganun po. Nawawala po yung effort nila sa academic. Sige, wait, alis na ako. Parang nabigyan ako. Ginakran din namin ito ngayon. So ano po, to contrast po yung sinabi ni Mayor, doon naman po ako sa for the better side. Kasi po, ngayon po sa college po namin wala po kami mga physical books or anything na physical materials po. So nakakatulong po yung internet or yung AI po to help po na mapalawak din po talaga yung knowledge namin. Since hindi naman po namin lahat natututunan din once hindi lang po sa classroom. So nakakatulong po talaga yung mga AI po na. Yan. So yung overall sagot niya is neither. Kasi ano siya, for better and for worse. Yan. Perfect. Kahit nasaktan ako ng sobra. Sorry. Mostly kasi talaga pag na-advance kayo sa college level, doon talaga kayo mostly aasa. Doon pagka sa simpleng PowerPoint nga ate ko ako. Ko po, kada slide, makikita pa kayo doon, slide 9. Pwede pa na-edit may slide 9. Yan. Tapos meron pa minsan nakalagay sa dulo, would you like me to explain? Yan. So, thank you so much, sir. Yan. Po sa abala.
So again, may chika ba kayo? May chika kami! May chika ka ba? May chika kami! So ngayon guys, very demure tayo ngayon. Very cutesy, very lower ang voice because we're in a public place and we don't want to disturb other guests. So, ayun nga, natapos na namin ang interview namin sa main campus and PSU Bustos about sa students kung ano ba ang daily problems nila sa 21st century education. Kasi diba, hindi na siya sa forces, about din siya sa technology. And actually, ang cutesy, ang ganda ng mga answer nila, especially yung high schoolers, ay tatako na, ay talaga ako, ay kami ng yung pasok sa 21st century kasi nga diba college and iba na ang curriculum ngayon. Curriculum. So, ang conclusion lang naman kung pagsasama-samahin yung mga sagot nila is about AI. Ayun, about AI. Kasi, totoo naman. Ito ko naman kasi, parang lahat na lang pinapasok natin sa AI. Ganun yung pinaka-ano ng answers nila. So, napaisip din ako about sa EDUC 4.0 kasi ang EDUC 4.0 is about pagre-rely sa AI technology. So, parang ang bilis natin mag-transition, parang kailan lang tayo pumasok ng 21st century, di ba? Yes. Kasi nung EDUC ako, nung EDUC ka ba na ano mo din yung ang dami-dami mong lecture, di ba? Parang ganun pa din ata nung high school. Siguro senior high ko lang na-experience kita ng 21st century. So, yung naging flow ng challenge namin is iPhone or Android. Ano mo pang connect ng iPhone or Android? Ano nga ba? Siyempre, di ba? Ang 21st century is hindi lang about 4Cs. Yeah, it's about technologies. Kaya yun ang naisip namin kasi mostly ang ginagamit natin for education, for everything is gadgets. Kaya, yun. So, anong touch mo dun sa may high schooler na sagot? Yung gumaganon-ganon pa sa... Gumaganon-ganon pa siya sa... So, di ba ang tanong natin is Android or iPhone? As ang sagot nila is iPhone. So, akala ko naman, kaya iPhone ang inang nila, sinagot nila. Kasi baka related yung sagot nila dun sa education nila. Kumbaga, more on filming sila, more on ganong projects. So, sa mga ganong filming, gamit ng iPhone. Arts. Kasi ang sagot nila dun is for dahil sa camera. So, baka related ba yun sa nila? So, ayun nga. Since natapos na natin ang interview, ang sasagot for today's video is kami tatlo sarili namin challenge. So, bakit yun pa namin yung naisipan? Kasi first of all, iba-iba yung problems namin when it comes to 21st century education. Halimbawa, ako yung pinaka-problem ko lang kasi hindi naman ako social na tao dati. Sa collaboration is, hirap talaga ako kung ano ba yung gagawin ko, gano'n. So, kaya kami nag-come up sa challenge is to figure out kung ano nga ba ang mostly problem. Kasi yun yung iisang main reason ng problem ng 21st education in a daily life. So, ayun, start tayo kay Macy. Sa may So, syempre, ang unang sasagutin ko ay Android or iPhone. Syempre, ang gamit ko ngayon ay iPhone. Pero, nung first year ako, feeling, parang basta kung high school life ko hanggang first year college is Android yung gamit ko. Una, bakit Android ang gamit? Kasi wala mong budget. Pag-bill ng iPhone, ano po ba? Diba? So, yun. Saka, ang kagandahan sa Android, nung gamit ko yung Android naman kasi lahat ng pictures nasisave ko, lahat ng documents nasisave ko kasi ang laki ng storage pag Android. Totoo naman yun, diba? So, ngayon, ang natutawag ko na. So, ngayon, ang gamit ko is Android. Kasi, syempre, for cloud. For cloud? Hindi, totoo nga. Kasi parang, totoo naman yun. Hindi na tayo mag-mainstream. Talagang for cloud ng iba dito. Kasi, totoo naman, may mga time naman na talaga ang ganda ng camera ng iPhone. Super, pero pag isa storage, ito, 1 2 lang ata ang storage nila. So, hindi ko tayo nagamit pang vlog namin. Gamit kayo sa'yo. Kasi mas malaki yung storage niya. So, kung ako, for schooling talaga, depende kung ano yung, ang masasagot yung Android or iPhone, depende kung saan ko siya gagamitin. So, sa akin talaga, for education is Android. Kasi lahat ng documents kayo, bahala ka na. Send mo na yung sensitive ko yan. Pero pag sa gala-gala or wala kang ano sa buhay, iPhone ako. Next question goes to Sheena. Yan, ang Sheena sa Mishika, pangalawa siya. So, Sheena, iPhone or Android? iPhone or Android? Siyempre Android. Kasi Android talaga ako. Kasi, ever since talaga, Android talaga ginagamit ko. Mas walang pang iPhone. Ano pang binaw ng budget? Diba? Nagaling din kami Pero mas madaming advantage kasi pag sa Android. Kasi malaking storage. Hindi man gaganda yung camera, pero malaking storage. Pero malaking storage, malaking yung battery. Ganun. So, pero overall, parang kung papapiliin man ako ulit kung iPhone or Android, pipiliin ko din yung iPhone syempre. Kasi maganda yung camera, di ba? Magagamit mo din naman sa kasabot ng battery. Yun lang, disadvantage ng iPhone. So, pero mas maganda talaga kung Android talaga gagawin mo kasi madami siyang benefits, madami advantage. Magagamit mo siya kung saan-saan. And, ayun, maganda siya. Maganda siya for me. So, maganda naman guys. Pag-iPhone namin. Okay, guys. Hindi to business. Hindi tayo business. Nagaganda. Okay, ang next question naman ay mapupuntahay. Kasi, so kung tatanungin ko kung iPhone or Android, none of the above kasi iPad ako. iPad ako. Ako siya, hindi siya iPhone. iPad nga, di ba? iPad. So,
kung usapang studies naman talaga, either iPhone or Android ako. Kasi mostly, ang pipiliin ko din laptop or iPad. Bukod kasi sa, sa malaki yung screen, may pen din siya, may pen din siya, Yan, iharap nyo. So guys, price Yan, na, so ayun. basket. So ayun. Pero naka-iPhone din ako and Android. So I have both. Meron pa ako ng Android is, iniiwan ko lang sa bahay, like for emergency lang siya. And iPhone is for daily. Tapos ang lagi ko talagang bitbit is yung iPad na kung kanino na pupunta pag nasa school ko. Isip ko, akala ko pag study mo, hindi. Ang laro siya ng mga nakshi ko. So ayun. Actually, ako doon meron din akong Android, pero sa bahay lang. Ano lang pala doon siya. So papakita ko sa inyo kung bakit nga ba iPad. Kasi dito ako nag-notes, dito ako nagre-review, dito ako nag-lecture, as in, lecture pagka dito ako talaga nag-notes. Dito ako nag-lecture, makikita mo. Kasi ang hassle kung lagi kong bit-bit kung ano-ano, diba? Notebook, fillers, or ano tawag doon? Sa A5 before na yan. Ayun, laki ng take ng space sa bag. So pagka notes, ayan ko, kita niyo yan? Pinapasok din sa'yo, paano ko ngayon? Ay, hindi. Pero syempre pagka nagbubura out ako nag-yellow, ikaw mo. Yan. Ang hindi mo kapag padintay. Takpay na. Choice ko to dito. Choice ko nga to eh. So ayun. Pero dahil wala naman yan sa choices, I'll choose both kasi both has its own benefits. So, nung una, kaya ayoko sa iPhone, sa storage nga. Pero I got 256 GB, kaya dito kami nag-contact ngayon. Tapos ayun, maayos yun ang performance. Di ba sa college na yun, paano lang tayo picture pag may lectures. Hindi na tayo nagsusulat unless need talaga. Yung ganun na ganun ang prof, nagbabasa na wala sa... nakikita yung prof. So, hindi, either picturean mo or pag nasa blackboard is, inonotes mo talaga. Lalo ni sinasabi kasi mostly ng mga nasa quiz is ginanon lang. As in, kailangan mong tandaan yun. Kaya, mas okay din ang iPhone for quality ng camera, pero dead siya sa battery. Storage, okay din, and smoothness and performance. Pagka Android is, for Android lang naman is, sa akin is, same ng, benefits, aside sa camera, and yung battery is, super, makulat. Ayun lang, ang dami ko sinabi. Pero ang iPad lang naman ang pinakwit out. mas muli na natin yung 1 minute. Okay, meron pa ba kayong iyaan? Wala na. Wala na. Lahat ng mga insights. Kaya ako sabi, kung ito ba may May insights. Ayun. So let's end our Meshika chat.